Ang kaniyang hahabulin ay paano sumika, paano makilala, hindi malayo na sa bandang huli ay kaligawan ang magiging bagsak nito. So, maging mukhlis tayo sa ating pag-aaral at sikapin natin na maisabuhay natin kung ano man ang natutunan natin at higit sa lahat iparating natin sa mga tao yung ating mga natutunan. Ito yung tinatawag natin al-ilm, thumma al-amal, thumma ad-da'wa. Na kung saan ito ang pinaka-sentro ng pakay natin kung bakit tayo nag-aaral sa ating pananampalataya Islam. Mga kapatid, kami ay natutuwa at nagagalak dito sa narating nyo sapagkat lagi nating ina-advise sa mga brothers natin na kahit anong tribo tayo, Maranao, Tausug, Balik Islam, wala tayong dapat ipagmalaki kundi ang kaalaman sa Islam. Hindi natin mabibitbit sa kabilang buhay ang tribo natin. Aba, kung Muslim ako, kung wala ka namang alam sa iyong relihiyon, kaya hindi tayo nagtataka kung bakit may mga Muslim na sablay. Dahil pinanganak ka ng Muslim, lumaki ka sa community ng mga Muslim, pero pinabayaan mo na pag-aralan ng iyong pananampalataya. So, tandaan po natin, inna akramakum indallahi atqakum. Ang batayan sa kabilang buhay, kung sino ang tunay na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tribo, ay mga kapatid, nawa ipagpatuloy pa niyo ang inyong pag-aaral at manatili sa inyong gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi po hahabaan dahil marami pa tayong mga panauhin na makakapagbigay sila sa atin ng kaalaman. So, hanggang dito lamang, mabruk, mubarak sa inyong lahat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallahu khair. MashaAllah, tabarakallah, jazakallah khair, Sheikh Zainal Abidin. MashaAllah, actually si Sheikh Zainal currently working siya sa ating sa MW at marami siya na nakikita doon ng mga brothers, MashaAllah. Nakakatulong din siya at yun din ang trabaho niya. At the same time, nakakapagdawa din siya sa ating mga kababayan. At yung hindi nakakaalam pa, si Sheikh Zainal ay kabatch ko siya, MashaAllah, sa Sharia training sponsored by the Supreme Court and the National Commission of Muslim Filipinos sa Philippines. MashaAllah. So, marami tayong pag-usapan in the future. At without further ado, MashaAllah, tabarakallah, huwag na nating pahabain pa dahil ang ating susunod na panahong pandangal ay suki na ito ng ating Islamic Center. Suki. Sabihin natin, silang dalawa ay yung sabihin natin na suki na natin kapag tayo nag-invite sa kanila. May mga guest speakers kasi na kapag walang official letter, no, papel para sa kanila ay tatanggi sila. Pero itong susunod na speaker natin ay dahil siguro sa ka-PF15 din natin siya. Sa pinakauna doon kami nagkakilala sa kay Kakamrola at dati siyang staff propagator ng Islamic Center na ito. Wala pa kami dito way back 7 years ago or I think way back 5 years ago. Sila nila Ustad Abdul Rashid Angeles. At the same time, kilala sa lahat ng mga hindi lang sa social media pero lagi nang inuuna ang pagdadawa sa lahat. Pantay-pantay, kung makikita natin, kapag ikaw ay Balik Islam, ay in ka sa kanya. Kung ikaw ay Tausug, Maguindanao, Maranao, in ka sa kanya. At hindi natin itinataas ang kanyang karangalan. Ngunit sa lahat ng ating mga suki, when it comes sa pagiging panahong pandangal, ay kapag nag-invite tayo sa kanya, basta alam natin yung schedule niya na hindi complicated sa atin, ay hindi siya tatanggi. So ganyan yung mga quality ng mga speakers
Dahil kapag ang speakers ay medyo may mga standard ay nahihirapan tayo. Pero siya ay mashallah ay sukin na natin siya at lecturer siya at kilala natin siya lahat. Kasi sa lahat ng pinupuntahan natin, yung mga taga dito pupunta doon sa kanilang center para kumuha ng kaalaman din dahil volunteer siya ng 3 Islamic centers at dati siya dito nag-work at the same time graduate din siya ng isa sa mga Islamic University ng Saudi Arabia sa Medina. At the same time, hindi siya napapagod sa pag-organize ng mga Maranao community monthly Islamic seminars. At the same time, sa bawat mga Islamic center ay napaka-active niya. Naway, patatagin siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at bigyan pa siya ng maraming energy para at least dire-diretso ang pagtataguyod ika nga sa usaping da'wa. Mga kapatid, sa mananampalatayang Islam, ibigay na natin ang ating mikropono sa ating mahal na tagapagsalita, walang iba kundi si Sheikh Amrullah Dimad Yambangan. Tafadhal siya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pang-anim unang umatid ngayon ng graduation ng Darul Bayla. Kaya tama yung salitang suki. Suki ninyo ako sa larangan ng kabutihan. Suki ninyo ako sa larangan ng da'wa. Suki-suki tayo sa pananampalataya sa Islam. Mga kapatid, kanina, yung mga estudyante ko sa Fatha, nagtanong ako, parang nag-experiment pa. Sabi ko, Ali, balik Islam ka. Hindi ako postal. Kung ikaw hindi ka nag-aral sa Islam at pumasok ka lang sa Islam, ano ka ngayon? Sabi niya, Ustad, siguro Muslim na magma. Ako ngayon. Kaya wala, hindi ako nag-aral. Pero mananampalataya pa rin ako. Yung isa, tinanong ko si Jibril, Bisaya to. Kato siya itong parentes ko natin dito sa Cebu. Ikaw, Jibril, kung ikaw hindi ka nag-aral at pumasok ka sa Islam, ano ka ngayon? Sabi niya, Ustad, siguro ako ngayon ay isang Muslim na hindi nagdarasal, Muslim na hindi nagsasagawa ng mga pag-uutos ng Allah. Kung hindi ako nag-aral, Ustad, dati ako ay music lover. Pero ngayon, dahil sa pag-aaral ko sa Islam, pag nakikita ko at naririnig ko ang mga musika, parang allergy ako makinig. Wala mga kapatid, it's a challenge for us. Kasi may mga Muslim ngayon na gustong-gusto nila makinig ng mga musika kaysa sa mga aralin sa Islam o pagbasa ng Quran. So, ito yung mga iba't ibang opinyon, puro-puro na maaring katang-isip na katotohanan na i-experience ng bawat isa sa atin. Ang kaalaman, mga kapatid, na siyang kayo ang dahilan kung bakit tayo nagtipon-tipon dito, ay ang siyang tanging yaman na pinakamarangal, pinakadakila, pinakamabuti, at siyang pinakadapat na tayo ay magkamit. Dito sa mundong ito, ang dami natin pinagpapaligsahan, di ba? Ano mga pinagpapaligsahan natin? Ang magpaparami tayo. Maraming pera, trabaho, magkaroon ng mga mabuting trabaho, kotse, bahay. Kung wallahi, kung isa lang ang bahay mo, isipin mo pa sa iling sana madagdagan. May bahay sa probinsya, sana magkaroon ng bahay sa Manila. Diba? Kotse, ganun din. Ayun, lahat. Kung anak mo, kunti lang, sabi mo, dagdag. Asawa mo, isa lang, kayo na ang magsabi. So, ang dami ng gusto nating dagdag.
Dami ng gusto natin na parami. Samantala, ang tunay na dapat tayo magparami mga kapatid ay walang iba kundi wallahi ang ating na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya. Pag namatay tayong lahat, walang tunay na makakatulong sa ating libingan maliban sa tatlo na nabanggit ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Ila in qata illa adam in qata amalu. ولد صالح يدعو له وعلم الذي ينتفع به وصدقة جارية. Timbangin mo at isipin mo itong tatlo na ito. Waladun salih, magkaroon ka ng anak na humihiling sa Allah, na mabuting anak na humihiling sa Allah na ya Allah patawarin ang aking ina at ama. Yan ang pinakamabuting anak, gumagawa ng kabutihan, na nakakatulong sa ating libingan. Ano pa kaya kung nagkaroon ka ng anak na isang sheikh, ustad, ulama, o hafid ng Quran? Allahu Akbar, wallahi sinasabi ko sa mga anak ko, maski hindi ka na engineer, doktor, I don't need that. Because you will only use this in this world. This world is nothing for us as Muslims. Because this is just a fading shadow. Sooner or later, we will leave everything what we possess in this world. What remains is the best in good deeds and faith to Allah. At yun ang sinasabi ko sa kanila, maging hafid lang kayo ng Quran, maging mabuti ang inyong mga pag-uugali. Maging mataputin sa Allah. Wallahi bro, punta kayo na nagkaanak. Palagi nyo, ang anak nyo, ang pinaka-success sa kanila ay kung anong maramihan ang meron sila sa buhay. Hindi sabi nila yan. Ang tunay na pinapangarap ng isang magulang na wais sa kanyang anak ay mabuting anak na gumagawa ng kabutihan, na mahal ng Allah, na matakutin sa Allah. And this is all the dreams of the ideal parents to their children. Pangalawa, al-ilmu alladhi yantafi'u bihi. Itong ilm na pinag-aaralan ninyo. Naalala ko 2012-13, alam mo, Ali Kamlong, sa next na sana, meron pa tayong graduation kayo next year. Kung may maaawartan dito na the best loyalty, i-recommend ako si Ibrahim Barroco. Kasi unang estudyante ko rito ng 2013 hanggang ngayon nandito pa yan. Kasi dahil lang yung nakakita tayo umalis ng taunay na. Nagtulog ko ba sila dito ng pakya? Ano kaya ay students ito dito bro? Yung mga kapats niya wala na. Nag-ilipatan na, meron na napunta ng Korea, sa Pilipinas, meron na ibang country. Mas nauna, mas mapapagit po ikaw kasi mas nauna ka kay Sulamin at saka kay Yasir. Oo, kaya ito ha. O tanggalin ito kasi number 5, ha? Yung pahay yan lang. Oo, yung pahay na siyang choice. Hindi ko na-present na marami. So, ang na kaalaman na itong tunay na pinakamahalaga sa ating mga kapatid. Wallahi ito yan. Isipin niyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagutos siya na unang pag-uutos niya ay iqra, magbasa ka. Hindi niya unang pinagutos na wa'budu mo. Sambahin ako. Hindi. You should have first learned and seek knowledge. Utlubul ilm qabla an ta'buda rabbak. Dahil hindi gusto ng Allah na sambahin mo siya ayon sa opinion kung ang gustuhan mo. Gusto niya na sambahin siya ala basira na nandoon ang sapat na kaalaman. At kung bakit nandiyan si Propeta Muhammad dahil siya ang ating waran. Ehemplo. Ha? Nabasa nag-aral sa pasimula ng Allah. Hindi pinipuro ko emosyon na gusto mo sambahin ng iyong Panginoon dahil sa ayon sa kagustuhan mo. No. Kagustuhan at gusto niya na nandiyan si Propeta Muhammad na siyang ating dapat tularan. Pangatlo mga kapatid ay ang sinasabing sadaqatul jariyah. Oh, itong tatlong ito, magkaroon ka ng anak na saleh, magkaroon ka ng kaalaman na ito ay pinagyayaman na napag-aralan mo at ito ay imong pinabahagi at ang pangatlo sadaqatul jariyah.
Itong lahat ng ito ay napapanood sa inyong pag-aaral. Sadaqat Jariyah, pagbibigay ng mga pera sa mga madrasa o masjid o pagtulong sa mga kawagawa at ang kaalaman, lahat ng ito napapanood dito sa 3-in-1 na kung saan itong pag-aaral natin. Kaya mga kapatid, wala tayong upas kayo na patuloy na mag-aral. Ang ating mga scholar, nag-aral sila, maski sila ay tumanda na. Ito ang daan patungo sa paraiso. Walang pagpupulong na pinakamalugod sa Allah maliban sa pagpupulong ng kaalaman. So sana yun lang ang aking masasabi sa inyo. Again, I would like to, from the bottom of my heart, I would like to congratulate each and every one of you. May Allah always bless you, give you more strength and power, and He may increase our faith through by ikhlas. Kasi mga kapatid, lahat ng gawain natin, kung walang ikhlas, wala rin itong silbi at wala itong saysay. Patutunguhan natin ang tunay na pag-ikhlas dahil sa pagkakaroon ng tamang pananaw at pag-aaral sa ating relihiyong Islam. Inshallah, makikita ko pa kayo, gagraduate pa kayo ulit. Dahil wala akong nakita na Islamic Center dito sa buong Riyadh na taon-taon laging gumagraduate, na mahilig mag-graduate, may tao, wala, umulan, bumagyo, umaraw ay ang darugay ka. Takbir! Allah Akbar! Kasi balaan ka, Sheikh Ali, at lahat tayo mga kapatid, barakallahu fikum wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Hilig niyo graduate. Masya Allah. Bumabagyo dito sa darangay na ng pagkain. Yun ang ano. Yun ang. So mga kapatid, mashallah, bago natin marinig ang ating mga ang ating class valedictorian at salutatorian, marinig muna natin ang ating mga butihing nagtuturo ng Islamic Center natin para at least kung ano ang kanilang mga hindi pa na-share sa kanilang mga estudyante. Dahil makita sa mga nanonood, no, sa mga social media ni Brother Kaisi at ni Kakang Rolla at saka sa iba, ang pagbubukas po ng ating season 7 ay inshallah sa first week of July. So, July, August, September, October, November, December na naman inshallah. At least advance yung invitation namin Kakang Rolla. December ay inshallah ay mag-iimbita kami ulit sa inyo inshallah. Kasi ito ay twice a year ang ating graduation. Twice a year pa, Yes, ha? Hindi lang so, 1 sa year. lahat ng mga brothers natin sa Riyadh, magbubukas po kami sa pag-aaral every Friday from Salatul Jum'ah hanggang Salatul Asar. Free pagkain. At inshallah yung mga medyo malalayo ay sinisikap natin na madaanan sila ng ating mga kapatid na may mga sasakyan. So mga kapatid, pakinggan muna natin si Ustad Muhammad Alim. Mashallah, nandito siya ang ating teacher, volunteer teacher sa Akida at saka sa faith. Ustad, tafadhal. Si award na tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ahmaduhu subhanahu la uhsi thana'an 'alayhi wa ashkuruhu wa astahdihi wa atubu ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Awalan, ashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-'azima. Thumma ashkurukum ala ثم أشكر جمعية الدعوة والإرشادات وتوعية الجاليات بالدار البيضاء وعلى رأسهم
Fadilatul Syekh Abdullah Al-Maliki wa al-akh Al-Doktor Ali Al-Khamlul ala itahatil fursa lian akuna mudarrisan fiha. فجزاهم الله خير الجزاء وأسأل الله أن يجعل ما قدموه على خدمة الإسلام في ميزان حسناتهما يوم القيامة اللهم آمين. سعادة المشايخ الكرام والزائرين والزائرات الفضلاء، أهنئكم من جديد أو مرة ثانية بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ako po ay nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil po sa kanyang biyaya, at isa po sa kanyang biyaya ay ang pagtipon-tipon natin ngayon na wala po tayong ibang hangad kundi po para mapalapit po tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito po ang pagsaliksik ng kaalaman patungkol po sa relihiyong Islam. Ayuhal kiram, ayuhal talaba, innana natlubu al-ilma lianna Allah Subhanahu wa Ta'ala bayyana fi kitabihi al-karim fadla al-ilm wa fadla ahlihi ورتب الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة على تحصيل العلم وعلى طلبه. لذلك ينبغي على كل مسلم لمن رغب لتحصيل تلك الفضائل أن يسعى على تحصيل العلم وطلبه، ومن ثم وخاصة العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية هي سبب لتحصيل تلك الفضائل، كقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Mga mahal kong mag-aaral, habang binamasdan kayo, ako po ay lubos na natutuwa at nasisiyahan dahil sa dami-daming dapat pag-abalahan. Alam po namin na lahat po kayo ay abala, sobrang abala sa ibang bagay, pero ganun pa man ay binibigyan ninyo ng oras ang pagsaliksik ng kaalaman, dahil alam po nating lahat na ang pag-aaral, ang pagsaliksik ng kaalaman patungkol sa relihiyong Islam ay higit na kailangan natin kaysa sa ibang bagay. Naalala ko tuloy ang isa sa mga nasabi o nabanggit ng isa sa ating imam, ang Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, si Ahmad bin Hanbal, Allahu yarhamuhu. Ang kanyang nabanggit ay an-nasu ila al-ilmi a'adhamu hajatihim ila ta'ami wa syarab. Ibig sabihin, ang tao ay higit ang kailangan ang pagsaliksik ng kaalaman kaysa sa pagkain at pag-inom. Dahil ang pagkain ay kailangan lamang natin sa isang araw ng tatlo o higit sa 3 beses, pero ang pagsaliksik ng kaalaman patungkol sa relihiyong Islam ay kailangan natin hanggat meron pa tayong hininga. Bakit po natin kailangan ang kaalaman patungkol sa relihiyong Islam? Obviously, lahat po ng ginagawa nating ibada
paano pa natin matutunan ang mabubuting bagay o masasamang bagay kundi dahil sa katuruan ng relihiyong Islam. Ito po ang tanging paraan para malaman natin at maisabuhay natin ang katuruan ng relihiyong Islam na naaayon sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay napapatunayan po ninyo na kailangan ang pagsaliksik ng kaalaman patungkol sa relihiyong Islam, dahil kahit gaano kaabala ang lahat ay binibigyan pa rin ng oras ang pagsaliksik ng kaalaman. Ibig sabihin po niyan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron pong magandang hangarin po para sa atin. Dahil ito ay para lamang ito sa mga taong patuloy ang kanilang pagsusumikap para matutunan ang relihiyong Islam. Nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fid din. Ang ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung naisin niya ang maganda para sa isang tao, ay ipaunawa sa kanya ang relihiyong Islam. So anong ginagawa natin dito sa Islamic Center? Hindi po ba para matutunan natin ang relihiyong Islam? So yan po ang tanda na tayo po ay kabilang sa mga taong ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala nang magkaroon ng magandang pamumuhay, hindi lamang dito sa mundo, especially sa kabilang buhay. Kaya mga mahal kong mag-aaral, nung nagsimula tayo, parang ganito pa rin ang bilang ninyo. Wala pong nabawas. Kung may nabawas man ay ilan lang. Pero inshallah subhanahu wa ta'ala, pagdating ng panibagong season ay inshallah magkita-kita rin tayong lahat, inshallah subhanahu wa ta'ala, para maipagpatuloy pa ninyo ang inyong pag-aaral, at sana lahat ng mga natutunan ninyo mula sa amin ay makapagbigay saysay sa inyo at makapagbahagi ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, inshallah subhanahu wa ta'ala, dahil yun lamang ang tanging hangarin natin kung bakit natin pinag-aaralan ang relihiyong Islam, upang maisabuhay natin at upang maibahagi natin sa mga ibang tao, inshallah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lamang ang aking speech, dahil malapit na ang Salatul Jum'ah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mubarak sa lahat. Jazakallah khair, Ustad Muhammad Halim ng King Saud University. Siya sa nobiyok mo ng mathematics na major sa Akida. Mga kapatid, marinig natin ang kanilang Ustad ng Quran at ng Arabic, walang iba kundi si Ustad Suhail Abdullah. Fadal, Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu ala ibadati rabbil ibad. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayyuhal hudur, ayyuhal haflul karim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil muli na naman tayong nagkita sa ganitong klaseng okasyon na kung saan
Nung una, nagkita tayo na tayo ay nagsisimula pa lamang mag-aral. Pero ngayon, alhamdulillah, ngayon ay nakatapos na kayo. Graduation na ninyo. Kaya, mubarak sa inyong lahat. Sa mga aming budihing mga masyayikh, sa alat ng masyayikh, kaya po na jami'ah. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dahil parang lahat na lang ng gusto kong sabihin na sa amin na nila. Siguro kung mayroon man akong masabi ngayon, reminder ko na lang sa aking sarili muna, pati na rin sa inyo. Itong pinag-aralan ninyo, itong ilm na kung saan ay inyong pinag-aralan, nabanggit ng ating mga buting mga masyayikh kung gaano ito napakalaki at napaka-importante para sa atin. Ang gusto ko lang iparemind sa inyo, itong ilm na ito ay kailangan ay makita ang resulta sa ating gawain, sa inyong communication sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa inyong pamilya, at lalo na sa inyong community. Lagi nating tatandaan, itong ayat na ito na nakuha ninyo ay itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Itong ayat na ito ay لَشَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. Ito ay karangalan sa iyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati na rin sa iyong mga tagasunod. Bagkos ito ay karangalan at ito ay itatanong sa ating lahat. Kaya mag-aral tayo, ibtigha'a mardatillah, para makuha natin ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-aral tayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun lamang, mubarak sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mga kapatid, pag mayroon tayong mga guest dito, short message, sabi nga niya, short dahil tayo ay pinahali dahil kasi sa latul Jumaat pakain pa tayo. Mga kapatid, ang pinakahuling pamamaalam, hindi sa daigdiga, dito sa gitnang silahan ng ating iting kapatid, walang iba kundi si Brother Ibrahim Taisir. Ang huling pamamaalam ni Jose Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang Panginoon ng buong sanlibutan at ang kanyang pagpapala ay sumaati mo ng propeta at sa kanyang mga kasamahan, pamilya at sinusunod sa kanya. Lagi po ako binibigyan talaga ni Doc kapag punta dito. Pero una sa lahat, salamat tayo sa Allah. Salamat din sa ating mga masyayikh at kay Doc Alejandro sa walang sawang mag-invite sa atin dito at sa pagtayo dito ng kahit sa totoo lang parang hindi parang nonsense na ating nasasabi, pero gano'n pa man wala siyang sawa sa pag-invite sa atin. So tulad ng pagsabi ng pamamaalam, ito na talaga ang totoo. Pamamaalam ko talaga. Totoo na yan, ha? Inshallah, baka last Jumaat na din. Ayaw ko na sabihin natin kasi nakalive tayo. Naiya ako humarap pag yung mga estudyante ay ito lang sinabi mo sa Aurora na ito lang may graduation sa taon-taon ng Islamic Center, inshallah. Pero ito din yung napapansin mo na same student din ang gumagamit. At hindi ko alam kung sila ba yung masteran ako o yung mga doktorin na. Kaya naiya ako kung tanong sila kasi mga doktorin ko yata ito. Walang pagbabago. So, tawag dito, salamat din kay Sheikh Zaid. Siya po yung talagang nag-umpisa din na nagbigay sa amin ng idea about sa pag-uwi na hindi na kailangan, kahit hindi na kurog, sabi niya. So sa kanya din po nag-umpisa since January. Tignan nyo, ilang months na nilakad, talagang matagal po mahirap. Ang daming pinagdaanan bago makauwi. Feeling ko parang siguro nagbabayad ka ng mga kasalanan mo dito sa Saudi bago ka mo na makauwi sa Pinas. Pero minsan totoo yun, yes, dito sa mundo, bago natin design ito, mainam, dito na natin binabayaan. Kasi kaysa sa kabilang buhay, mas masakit magbayad doon kumpara sa hirap na naranasan natin dito. Kaya naman naranasan mong hirap dito, ay isipin mo ito yung pagbabayad, inshallah, dahil kahit naman ano tayo ng tinig, ito yung pagbabayad mo sa mundo sa kasalanan mo bago pa tayo sa mundo. Kaya
yun yung gusto ko sabihin sa mga kapatid natin na sa Gaza, yung mga naghihirap. So mga kung isipin mo sa kabilang buhay, walang sinabi yung mga nahuhulog na racket, yung mga nawawasak na katawan. Wala yan sa kabilang buhay pag nakita natin ang impyerno, yung mga makita ng ako sa akin. So hindi talaga nasa kabilang buhay. So, about sa pagsasaliksik ng kaalaman, mga kapatid, short lang dahil mukhang marami pa tayo gagawin sa dito, ay gusto ko lang share sa inyo na noon kasama ko pa uwi 2018. Tapos, 2 years na ako dito sa Saudi. Pero sa yung time na yun, bumalik yung ano ba yung intention ko talaga sa pagdating sa Saudi, yung pagsasaliksik talaga ng kaalaman. Dahil two times ako na-reject sa Al-Ma'arif, kaya sabi ko, try ko gawin itong daan na makapagpunta sa Saudi para malaman yung tamang kaalaman dito ng Islam. Kaya yung 2018 pa uwi na sana ako, bumalik yung intention ko na yun na sabi ko, hindi pa sapat. Yung 2 years, hindi ko nabuhay yung gusto ko na makapag-aral dito. Kaya binagawa ko, ya Allah, gusto ko pang matuto. Lalo yung pusa na language, di ba? Tuto mo lang Amiya, pero gusto ko yung talagang yung grammar, yung Arabic, yun ang importante, mauto sa pag-uwi sa Pinas. Alhamdulillah, sinagot agad ng Allah na na-meet ko, nagkaroon ng daan kayo sa Amurba, dahil sa isang kilala namin si Kamukat, yung isang vlogger na Marano, at napunta dito sa Darubayda. Pagdating dito ko nakita yung mga estudyante, masyadong nag-aaral sila agad Arabic. Pagdating sa level 1, level 2, mga Arabo yung mga teacher nila. So dyan po una na mag-aaralan ng Arabian to Bengalay. Yung mga estudyante doon, halos di na nang natira dito. Sabi nga sa mga tatlo lang ang natitira dito since that time na naabunan ko. So sabi nga yun, pag may umalis, right, marating, di ba? So sa totoo lang, alam niyo kung saan yung mga estudyante na yun. Ay patuloy pa rin sila nag-aaral ngayon kung saan harap pa ng mga scholar. Sina Sheikh Ibrahim Al-Qiz, Sheikh Ismail Al-Juri, mga scholars ang kaharap nila ngayon. At malalalim na yung pinag-aaralan nila. Pero saan sila galing? Dito. No? Karamihan sa atin, dito ka nag-balik Islam, dito na sila natuto. At ngayon, saan sila? Doon, advance, kasama mga scholars nag-aaral. Arabic na, Nahu. Di ba? So, mga kapatid, yun ang gawin yung inspirasyon ng mga estudyante na nanggaling dito. Yung mga grupo, yung mga tinatawag na Shifa Boys, yung Yusuf Gideon, yung mga kagrupo nila, ay kung saan sila ito nag-aaral sa Masjid ni Sheikh sa Tuwing Friday. So, kuntiin niyo po, tulad nga alam natin, obligado na malalim, pamilya na ang kuling Muslim, ang pagkakasasalisin ng kaalaman, obligado sa bawat Muslim. Tulad nga sinabi ng Imam Bukhari, al-ilm qabla al-amal, al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Ang kaalaman muna, bago ang pagsasalita, ito, pagtuturo, at bago ang gawa. Okay? So, yun po mahalaga. Sa hindi ko, kung hindi ako nagkakamali na si Imam Ahmad, nagsabi na ang pagsasaliksik ng kaalaman ay mas importante kaysa sa pagkain. Dahil ang pagkain, kailangan mo lang siya kahit 2 times a day, 3 times a day, kung hindi ka lang matakaw, kahit 1 time, isang beses ka lang makakain, okay na. Diba? Sapat na yung katawan mo. Pero ang kaalaman, lagi natin kailangan maya-maya. Diba? Minuto-minuto natin kailangan siya. Paano ka papasok sa banyo, anong unang papasok mo, paano ka mag-ablution, paano ka mag-gusto, lahat. Bawat maya-maya sa buong buhay mo, kailangan mo. Kaya may pag-aaral, tulad yung pag-aaralan natin siguro sa high school, pero dito kagaya ko ng isang awa lang. May naalala pa ba siya kapag aaralan nyo ng high school? Di ba? Baka puro internet game ang naalala niya. So, yung mga pag-aaralan natin, minsan nawawala, hindi natin nagagamit. Unlike ang Islam, yung pinag-aaralan ko sa Islam, araw-araw ko gagamitin. Maya-maya bukas, di ba? So, yun po, nasa mabilayang bansa pa rin tayo na kung saan itong lugar na saan ka makakita libre ka kapag-aral na pa kahit paano may lugar tayo na at ito sa Pilipinas, ayaw hanapin, babayaran nyo yung venue na ito. Tama? Ngayon dito, walang sinisingin sa inyo. At may mga teachers pa kayo na mula sa university, kahit hindi kayo makapasok sa university, ay hindi naman doon na nakukuha kaalaman. Dahil ang tradisyon at kaalaman na pagkuha noon ay talagang face-to-face sa pag-uus sa harap ng mga teacher at ang masjid. Ang una talagang madrasa ng mga Muslim. Saka na nauso to ng mga university o Islamic Center o classroom. So, may mga teachers tayo na imagine nyo, niyalaan nila yung oras nila, yung energy nila, yung buhay na kahit may pamilya sila, makapagsaliksik lang ng kaalaman para may matulong sa atin. Alam mo kung ilalagay nila yung energy nila sa pagsasaliksik na ng kaalaman ng mga punong bagay, doctorate o engineering, sigurado ba kasi sila maabutan nila sa Bill Gates ngayon. So yun, energy nila, yung talino nila, siguro maabutan nila si Bill Gates sa nilaan nila ang energy sa pagsasaliksik ng kaalaman. Pero ganun pa man, ay dito nila nilagay sa Islam yung pagsasaliksik ng kaalaman. At nakakalabot may mga tao na medyo minsan wala ng respeto sa mga ustad
assistants natin o sa mga scholars natin. So hanggang doon lang po. Inshallah, na makita-kita man lang tayo muli sa Pilipinas. Kung bibigyan pa tayo ng Allah ng buhay. Tandaan niyo po na kayo po, bawat isa sa inyo, ay sa Pilipinas po, marami nagmumuslim ngayon at kung saan uhaw yung mga tao sa kaalaman. Marami balisa, marami mga Muslim. Uhaw sila sa kaalaman. At minsan sa lugar mo, kapag uwi mo, ikaw lang ang Muslim. O ilan lang kayo, di ba? Sino imam? Sino may kaalaman? Sino may natutunan? Alangan sila po. Hindi, ikaw dito na may natutunan. Ikaw ang naatay nila sa Pilipinas pag uwi mo. Anong pasalubong dala mo? Hindi na kailangan chocolate o ito. Ang kailangan nila yung kaalaman ng tamang akida na natutunan mo dito. Yun ang pinaka-importante. Sa ayaw sa gusto mo, ang nalaman nila sa Saudi ka, naggaling ka Saudi, nakita nila itong graduation picture mo, aasahan nila may kaalaman ka. Aasahan nila makapagpura ka, makapag-imam ka. May alam ka na sa tajwid o kahit lalo sa akida. Diba? Kaya pagputingin nyo kasi uuwi na kayo, uuwi. Sa ayaw sa gusto nyo, yung pa rin ang ating babalikan, ang ating bansa. Na kung saan, nag-aabang yung mga tao sa pasalubong na wala kasing timbang. Okay po? So ngayon lang po, maraming salamat sa inyo ulit lahat. Kay Sheikh Abdullah, kay Sheikh Dr. Alejandro, kay Sheikh Zayn, sa aming pagbubilin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga pagkakulan, sa mga nagkaka po, sa mga barber, kay Sheikh Abdullah. Okay, so nasa inshallah, ang susunod natin sa programa ay pinaka-executive part ng mga graduates. Ang pagbibigay ng, sabihin natin, pagbibigay ng gantimpala. Gantimpala ba ang right word yun, Sheikh Abdullah? Karangalan. Ng karangalan. Kaya nga may unang karangalan, pangalawang karangalan. So, inshallah, ito yung pinaka-executive part. Before natin ito gagawin, meron lang akong i-share sa inyo na may inspired kayo lahat, pati sila Sheikh Abdullah. Natatawa ako kasi isa sa mga graduates, bago kasing graduation, ay pinopost ko sa kanila, ito yung ranking nyo, ito yung grades nyo sa lahat ng subject para transparency ka nga. And then, yung isa sa kanila ay yung pinost kasi ano siya, isa siya sa top, pinost niya, tapos sa sobrang tuwa ng kanyang buong pamilya at ang kanyang asawa, pinost niya, sobrang talagang may iyak sila sa tuwa. Kaya, mashallah, mga kapatid, kung yung mga nagsasaliksik ng kaalaman na hindi sa Islam ay sobrang happy, tayo pa kaya? Sabi ko sa inyo, kahit tayo lang, ang mahalaga ay yung kaalaman nyo, natutunan nyo, at karapatan nyo na bigyan namin kayo ng mga karangalan ngayong araw. Kasi, marami sa mga Islamic centers, sabihin natin, marami tayong natututunan. Yung iba, magto 2 years na, sabi na ba, hindi pa kami nag-graduate hanggang tumigil na sila. So, ang graduation ito ay para sa mga graduates na ma-inspired sila at ma-motivate. Di ba, Sheikh Amrod at saka Kakazain, no? Ma-motivate sila, lalo na sa mga OFW, na yung iba ayaw mag-aral. Pero kapag nakikita nila na after 5 months, 6 months, meron pala akong mapapala doon, aside from yung kaalaman, meron pa akong na-receive na medal na 12 real, mashallah. Plus yung lalagyan ng diploma na hirap nating bilhin kung saan na 10 real, mashallah. Plus, kung hindi ka marunong magluto, kailangan magluto kasi pag wala kang niluto, hindi kayo makapasok sa video. So ito lang yung na tayo lang, pero masaya, magyaya, at the same time marami kayo nakuha kaalaman. So ito na ang pagkakataon, nabigyan namin kayo ng karangalan, awards, to be, ang magbibigay ng mga awards sa atin ay ang ating mga ustad na nagturo sa inyo, si Ustad Suhail, dito kayo sa harapan, at saka Ustad Muhammad Alim. At saka nandito din ang ating mga guest speakers na sila ang mag-aalala sa magandang ating pictorials para sa kanila. Dahil maraming magbabakasyon at yung iba naman ay maraming nag-visit. Kaya memorable. Unang karangalan. Mashallah.